Dalawang kaina-hinalang kriminal ang desperadong tumatakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Pero sa halip na dumaan sa hagdan, itong mga babong talunan ay naghihintay pa ng elevator. Ang dalawang ito ay mga human traffickers, at nabuwag na ang buong operasyon nila ng isang hindi kilalang assailant. Isa sa kanila ang binaril, at ang kasama niya ay halos hindi umabot sa loob ng elevator. Pero nang makapasok na siya, nakita niya ang nakamaskarang lalaki na siyang pinadala para sirain ang operasyon ng mga traffickers. Napaihi sa takot ang kriminal dahil ang kaharap niya ay ang legendary hitman na kilala bilang Fable. Sa katunayan, ilang sandali pa lang ang nakalipas ng barilin sa sariling hideout ang leader ng trafficking circle na ito, at alam ng mga natitirang low-lives na si Fable ang may gawa noon. Ngayon, ang tanging magagawa nila ay ang manginig sa takot at magdasal na mabuhay pa, pero si Fable ay nakatutok na sa kanila. Walang kahirap-hirap na inakyat ni Fable ang buong gusali at naabutan ang mga kriminal na tumatakas. Paglabas ng isa sa elevator, agad siyang binaril ni Fable sa leeg. Itong mga walang kwentang tao ay talagang inakala nilang kaya nilang tapatan ng assassin, kaya't nagpa siya silang sabay-sabay lusubin si Fable. Pero hindi ito naging maganda para sa mga kriminal dahil walang awa silang pinagbabaril ni Fable. Isa sa kanila ang ginamit pa ni Fable bilang human shield habang walang tigil na nagpaputok sa iba pa. Parehong bumagsak ang mga kriminal, isa sa kanila ay halos wala ng buhay at sa huling sandali niya ay gusto niyang malaman kung sino si Fable. Pero wala nang pakialam si Fable sa mga drama at binaril pa ulit ang lalaki. Pagkatapos ng mission, sumakay si Fable sa kotse na minamaneho ng kanyang magandang assistant. Wala siyang binanggit tungkol sa mission, pero paulit-ulit niyang kinukulit ang babae na buksan ang TV. Kahit nakakainis ang request niya, binuksan din ang TV, at mula sa pagiging professional killer, bigla siyang naging parang batang tuwang-tuwa. Hindi niya mapigil ang tumawa habang pinapanood ang paborito niyang show tungkol sa isang lalaking ang pangalan ay Jackal Tamoka. Medyo naiinis na ang babaeng nagmamaneho ng kotse dahil kahit kakapatay lang ni Fable ng maraming tao, umaasta siya na parang isang 3 taong gulang na bata. Pero sinabi lang ni Jackal sa kanya na tumahimik at mag-drive na lang. Patuloy pa rin ang palabas sa TV habang gumagawa ng mga kakaibang bagay si Jackal, at natatawa si Fable sa bawat kalokohan nito. Huminto ang kotse sa docks kung saan itinapon ni Fable ang kanyang baril, at pagkatapos ay umalis sila papunta sa isang lihim na lokasyon. Ang buhay ni Fable bilang isang professional assassin ay hindi kasing glamoroso ng inaakala, dahil kasama ng kanyang assistant, kailangan nilang magtago sa isang maliit na warehouse kasama ang kanilang boss na siyang nagbibigay ng mga mission. Pinuri ng boss si Fable sa kanyang sipag bilang killer, lalo na't naging abala sila ngayong taon. Kadalasan, si Fable ay inaatasan na patayin ng mga high-profile targets, kaya mas mataas ang skill requirement at ang bayad sa mga mission. 6 na taon nang ginagawa ni Fable ang trabahong ito, at naniniwala ang boss na oras na para magpahinga. Dahil sobrang dami na ng pinatay ni Fable ngayong taon, nagdesisyon ng boss na ihinto muna ang lahat ng operasyon at manatiling low profile para iwas hinala. Nagulat si Fable at ang assistant niya nang malamang bibigyan sila ng malaking pera para makapagsimula ng bagong buhay sa Osaka. May koneksyon sa Yakuza ang boss sa lugar na yun, at sila ang tutulong kay Fable at sa assistant niya para magkaroon ng bagong identity. Medyo nadismaya si Fable sa biglaang pagbabago ng plano, at gusto niyang malaman kung bakit Osaka ang napili. Dahil gusto ni Fable na maging #1 hitman sa buong mundo, naniniwala ang boss na kailangan niyang matutong mag-adapt sa bagong kapaligiran. Bahagi ito ng training ni Fable, ang maranasan ng isang normal life bilang isang ordinaryong tao. Dagdag pa ng boss, papatayin niya si Fable at ang assistant nito kung may mapapatay silang kahit sino habang nasa break sila. Kinabukasan, dumating ang assistant sa apartment ni Fable na sobrang lungkot at walang kabuhay-buhay para simulan ang kanilang bagong buhay. Nagtaka siya kung bakit isang bag lang ang gamit ni Fable, isa para sa gamit niya, at isa para sa pera. Ipinakita ng babae kay Fable ang bago niyang pekeng driver's license na may bagong pangalan, Akira. Natuwa si Fable sa pangalan, pero mas abala siya sa pagtatago ng mga baril sa kung saan-saan. Habang inilalagay ang isang baril sa loob ng microwave, tinanong niya ang assistant kung ano ang bagong pangalan nito. Ayon sa boss, magiging masaya raw kung magpanggap ang babae bilang kapatid ni Fable, kaya ang pangalan niya ay Yakoto.
Medyo naiilang si Fable sa ideya na may kapatid siya, pero naaaliw din siya rito. Patuloy na binubuksan ni Fable ang mga gamit sa bahay at inilalabas ang mga bullet at gun barrel, parang lahat ng nasa apartment niya ay bahagi ng baril. Kailangan pa siyang paalalahanan ni Yoko na hindi siya pwedeng magdala ng kahit anong baril. Alam ito ni Fable kaya't kinokolekta niya ang lahat ng armas para kunin ng boss. Pero may isang espesyal na baril, ang Nighthawk, na ayaw niyang bitawan. Binalaan siya ni Yoko na baka mapahamak sila pareho kapag nalaman ito ng boss, pero tila sobrang attached si Fable sa baril na ito kaya itinatago niya ito sa loob ng lumang boombox na balak niyang dalhin. Sawang-sawa na si Yoko sa kanyang peking kapatid, at binalaan niya si Fable na siya ang mananagot kapag nabisto sila ng boss tungkol sa baril. Matapos maayos ang mga gamit, sinimulan ni na Fable at Yoko ang kanilang biyahe papuntang Osaka. Si Yoko ang nagmamaneho, pero medyo madaldal siya ngayon. Gusto niyang malaman kung bakit pinili ni Fable na maging isang assassin. Pero sa halip na sagutin ang tanong, iniwas ni Fable ang usapan at pinakwento si Yoko tungkol sa buhay niya. Ikinwento ni Yoko na noong siya ay 10 taong gulang, namatay ang kanyang mga magulang sa isang sunog. Sa hindi malinaw na dahilan, inampon siya ng boss at tinuruan ng iba't ibang skills. Kalaunan, ginawa siyang assistant at driver ni Fable. Kahit na mas nakilala ni Fable ang kanyang peking kapatid, hindi pa rin siya nagbahagi ng kahit anong detalye tungkol sa kanyang nakaraan. Nagpatuloy sila sa pagmamaneho at huminto sa isang gas station. Pagkababa nila sa kotse, napansin ni Fable ang dalawang kainahinalang lalaki na tila mga car burglars. Dahil mukhang may binabalak ang dalawa, nagpa siya si Fable na magpaiwan habang pumasok si Yoko sa restroom. Umupo siya sa isang bench at lihim na pinagmamasdan ang dalawang lalaki habang nagdedesisyon kung aling kotse ang nanakawin. Sa isip ni Fable, alam na niya ang takbo ng utak ng mga kriminal, at sa totoo lang, gusto pa nga niyang subukan ng mga ito ang kotse niya. Pero bigla na lang lumapit ang dalawang lalaki kay Fable mismo. Agad sinabi ni Fable na ayaw niya ng gulo, pero nang hawakan siya ng dalawa, mabilis niyang tinamaan sa leeg ang mga ito. Bagsak agad ang mga kriminal, at dumating si Yoko sakto para masaksihan si Fable na umaasta na parang badass. Nagulat si Yoko, hindi pa man lumilipas ang isang araw, may nasaktan na agad si Fable. Agad silang sumakay sa kotse at umalis bago pa may makapansin. Galit si Yoko kay Fable at tinanong niya kung ganito ba ang paraan niya para mamuhay ng normal life, ang patayin ang lahat ng makasalubong. Bilang isang assassin, hindi maiwasan ni Fable na sundin ang kanyang instinct. Unti-unti na niyang napagtanto kung gaano kahirap ang break na ito. Patuloy ang pagmamaneho ni Yoko papuntang Osaka habang unti-unting lumiliwanag ang langit. Tinanong niya si Fable kung marunong ba siyang magsalita ng local dialect, at laking gulat niya nang malamang fluent si Fable sa 5 local languages. Pagkatapos, sinabi ni Yoko na may tutulong sa kanila sa Osaka, ang Yakuza group na tinatawag na Mag-uro. Ang leader ng grupo ay si Hiroshi Hamada, at ang kanyang captain ay si Toshi Ebahara. Sila lang ang nakakaalam ng tunay na sitwasyon ni na Fable at Yoko. Pagkatapos turuan si Fable tungkol sa Mag-uro group, pinanood ni Yoko kung paano literal na i-kickstart ni Fable ang utak niya para magsalita ng local dialect. Nakakahiya man, epektibo ito dahil tunog lokal talaga si Fable kapag nagsalita. Bago makipagkita sa Mag-uro group, dinala muna siya ni Yoko sa clothing store, dahil hindi bagay ang mga edgy black shirts niya sa maaraw na lugar tulad ng Osaka. Samantala, si Ebahara, ang captain ng Mag-uro group, ay nag-aalala sa pakikipagtrabaho sa isang delikado at bihasang killer tulad ni Fable. Kahit nakikinig sa babala ng captain, mukhang hindi sineseryoso ni Hiroshi ang panganib, at siguradong babalik ito sa kanya balang araw. Nagpatuloy ang usapan nina Ebahara at Hiroshi kung dapat ba talaga nilang ampunin ang isang psychopathic killer. Pilit na hinihimok ni Ebahara ang boss niya na huwag nang ituloy ang pakikipagtrabaho kay Fable dahil isa itong baliw. Pero pinaalala ni Hiroshi na kailangan nila ang relasyon na ito dahil matagal na silang umaasa sa expertise ni Fable. Sa katunayan, naalala ni Hiroshi ang isang nakakakilabot na pangyayari kung saan pinatay ni Fable ang maraming tao gamit ang mga single shot sa ulo o puso. Ang mga patay ay malamig at eksakto, kaya nga tinuturing si Fable na isang legend. Nagtataka si Ebahara kung paano nakakakain at nakakatulog ang isang taong kagaya ni Fable.
Pero ayon kay Hiroshi, mas madali raw ang pagpatay kapag gamit ang baril. Malamang wala na si Fable ng trauma sa kanyang mga ginagawa dahil isang impersonal shot lang ang kailangan niya. Madali para sa kanya na umuwi pagkatapos pumatay, tapos kakain lang ng hamburger na parang normal na Martes ng gabi. Kahit may pagdududa si Ebahara, kailangan pa rin niyang makipagkita kina Fable at Yoko nang dumating ang dalawa sa opisina ng Yakuza. Inaasahan ng dalawang boss na makikita nila ang isang matikas at nakakatakot na Giga Chad, pero nabigla sila sa kanilang nakita. Si Fable ay nakabihis na parang ordinaryong turista, at si Yoko ay mukhang sobrang friendly pa. Hirap tanggapin ni Ebahara na ang lalaking kaharap nila ay si Fable talaga. Kaya tinanong niya ito kung totoo ba talagang ang pangalan niya ay Akirato. Ang ganitong klaseng normal na usapan ay sobrang awkward para kay Fable, kaya hindi niya mapigilan na maging bastos at hindi komportable. Kailangang pigilan ni Yoko si Fable sa pagsasabi ng mga maling bagay at binabalaan pa siya nito. Pagkatapos, tinanong ni Ebahara si Fable kung paano niya papatayin ang lahat ng nasa loob ng kwarto sa mismong sandaling iyon. Ito ang klase ng tanong na kinagigiliwan ni Fable, kalma lang niyang sinabi na gagamitin niya ang baril ni Ebahara para patayin ito pati ang boss nito. Laking gulat ni Hiroshi, hindi niya alam na may dalang baril ang kanyang sariling right-hand man, pero somehow, nalaman ito ni Fable at tama pa ang modelo ng baril. Tinanong pa ni Ebahara kung paano naman niya papatayin ang 10 tao sa labas. Sabi ni Fable, gagamitin lang niya ang baril na dala ni Hiroshi. Natuwa si Hiroshi sa sagot, pero si Ebahara ay lalong kinabahan, sigurado siya na may halimaw silang kasama ngayon. Gusto sanang malaman ni Ebahara kung paano nalaman ni Fable na may dalang baril sila, pero hindi ito ibinunyag ng assassin. Pagkatapos ng tensyonadong usapan, nagtakda ng mga ground rules sina Hiroshi at Ebahara para kina Fable at Yoko. Ayaw nilang magkaroon ng gulo o aksidente dahil hindi sila tutulungan ng Yakuza kung may problema. Binalaan din nila ang magkapatid kuno na palalayasin sila kapag masyado silang nakatawag ng atensyon. Natapos ang meeting at inutusan ni Hiroshi si Ebahara na i-escort sina Fable at Yoko sa bago nilang tirahan. Pero bago sila umalis, binanggit ni Fable na may lumalabas na nose hair si Ebahara. Ito ang tipong salita na pwedeng ikapahamak nila, at si Yoko ay halos maiyak sa stress sa pinagsasabi ni Fable. Maya-maya, sumunod sina Fable at Yoko sa sasakyan ni Ebahara. Habang nasa biyahe, pinaalalahanan siya ni Yoko na ang pagiging madaldal niya ay pwedeng magdala ng matinding gulo sa kanila. Pero para kay Fable, normal lang yun, wala naman siyang masamang intensyon sa pagbanggit ng buhok sa ilong. Pagdating nila sa bago nilang tirahan, hindi ito kahanga-hanga. Mukha itong hideout ng mga kriminal, at ang totoo, yun nga ang dating gamit nito. Pinakita rin ni Ebahara sa magkapatid kuno ang kanyang lumang bulok na kotse na nabubulok na sa garahe. Ipinagmamalaki ni Ebahara ang kanyang pangit na sasakyan at mahigpit niyang binalaan sina Fable at Yoko na huwag itong gagalawin. Pagkatapos, gusto ni Ebahara na ipakita ni Fable ang kanyang legendary shooting skills, kaya't sinabi niyang barilin nito ang security camera. Sa pagmamadali, maling kanto ang tinamaan ni Fable at ibang camera ang nabaril, pero ayos lang kay Ebahara. Mas ikinagalit niya ang dumi at debris na nalaglag sa kanyang precious na sasakyan dahil sa tama ng bala. Agad namang nag-take over si Yoko at ginamitan niya ng wrist si Ebahara para pakalmayin ito. Ipinangako niyang lilinisin niya ang kotse at papakinisin ulit. Nabola naman si Ebahara at namula pa na parang batang babae. Pagkaalis niya, inutusan niya ang tauhan niya na bantayan ang magkapatid anuman ang mangyari. Alam ni Ebahara na matalino ang dalawa kahit nagpapanggap silang parang bobo. May sarili ng tirahan si Fable, pero hindi on vacation ng kanyang killer instincts. Nilaibat niya ang apartment at tinanggal ang lahat ng hidden cameras na ikinabit ng Yakuza. Pagkatapos tiyaking malinis ang paligid, umakyat siya sa rooftop at pinanood ang papalubog na araw. Habang nakatingin sa langit, napansin niya ang isang magandang babae na nagmamadaling umuwi sa kalapit na building. Ito na ang unang araw ng bagong buhay ni Fable bilang isang normal person. Mahirap para sa kanya na bitawan ang madugong buhay ng killing at shooting na ilang taon na niyang ginagawa. Para sa isang psycho na tulad niya, mahalaga pa rin ang mga alaala ng karahasang iyon. Samantala, ang tauhan ni Ebahara na si Takahashi ay patuloy na nagmamatsyag sa magkapatid mula sa labas, pero si Yoko lang ang kita sa camera feed.
Sa malas, puro kabastusan lang ang nasa utak ni Takahashi habang pinapanood si Yoko maghubad at maligo. Pagkatapos ng kanyang kalaswan, dumating si Ebahara at sumakay sa kotse. Kahit sinusubukan ni Takahashi na itago ang kanyang ginawa, halatang inis na si Ebahara sa kanyang pagiging inutil. Kahit gusto ni Hiroshi na pabayaan na lang sina Fable at Yoko, determinado si Ebahara na paalisin sila sa Osaka. Marami pang tanong si Takahashi, pero sinabi ni Ebahara na huwag siyang masyadong mag-usisa. Gusto lang talaga niya na gumawa ng gulo si Takahashi para mapalayas ang magkapatid. Sa apartment, hubot-hubad si Fable habang nililinis ang nag-iisa niyang baril. Bigla siyang napatigil nang makita sa TV si Jackal Tomioa, at parang batang nawili, nagsimula siyang tumawa na parang baliw. Buti na lang, tinawagan siya ni Yoko at niyaya siyang uminom. Pumunta sila sa isang malapit na bar at nagdiwang ng bagong simula ng kanilang buhay. Determinado si Yoko na sulitin ang pagkakataon, at gusto niyang matutong maging human, si Fable. Pinipilit ni Yoko si Fable na magkaroon ng hobby, kahit simpleng paglalaro ng video games. Pero si Fable, hindi bukas sa ideya, sa halip, ibinalik niya ang tanong kay Yoko, may plano ba siya? Tulad ng inaasahan, gusto ni Yoko makahanap ng true love habang nasa vacation sila. Pero kailangan ni Fable pigilan ang kanyang instinct at huwag patayin ang magiging boyfriend niya. Sa labas ng bar, tinawagan ni Takahashi ang isang Muay Thai kickboxer para bugbugin si Fable at takutin ito palayo. Paglabas ni na Fable at Yoko, hinarang sila ng kickboxer at kasama nito. Sa di kalayuan, pinapanood sila ni Takahashi, agad na naghanap ng gulo ang mga goons kay Fable, bagay na maaaring masira ang kanyang bagong identity. Pero imbes na patayin agad ang mga bozos, sinabi ni Fable kay Yoko na umalis na, dahil kapag nasaktan siya, mapipilitan siyang patayin ang mga ito. Pag-alis ni Yoko, nagpanggap si Fable na tinatanggap ang mga suntok at kunwaring nasasaktan habang inaatake siya ng mas maliit na lalaki. Sa totoo lang, inaabangan lang ni Fable ang mga galaw ng kalaban at pinipigilan niya ito nang hindi man lang gumaganti. Sinabihan ng kickboxer ang kasama niya na umatras, at siya na raw ang babanat kay Fable. Tulad ng inaasahan, pamilyar si Fable sa fighting style ng kickboxer, at alam niya kung saan at paano tatama ang suntok nito. Pinabayaan ni Fable na masuntok siya sa ilong para mas maging kapani-paniwala ang pag-arte niya. Nagumpisa pa siyang magmakaawa na itigil na ang pananakit. Unti-unti nang napapansin ng mga tao sa paligid ang gulo. Maya-maya, nakatanggap ng signal ang kickboxer mula kay Takahashi na tumigil na at umalis. Nanatiling nakahiga si Fable sa lupa na parang isang walang kalaban-labang biktima. May isang pamilyar na babae na lumapit para tumulong sa kanya, pero tinanggihan niya ito. Nakita na niya ang babaeng ito mula sa kanyang rooftop dati, pero hindi siya nagsalita. Samantala, tumanggap ng 5,000 yen lang ang kickboxer at ang kasama niya para sa ginawa nilang intimidation tactic. Akala ni Takahashi sapat na ang ganitong klaseng kaina-hinalang gulo para takutin si Fable, pero ang totoo, unti-unti nang nag-e-enjoy si Fable sa Osaka. Nakatanggap si Ebahara ng balita tungkol sa pag-atake kay Fable. Umaasa siya na ang maliit na kaguluhan na ito ay sapat para paalisin si Fable. Pero mas naging curious pa siya nang marinig na nagmakaawa si Fable at tila nasaktan, isang asal na hindi akma sa isang legendary assassin. Habang nagsisimula ng kumilos ng sarili si Ebahara, bumisita siya sa isang lumang dealer para bumili ng bagong mga bullet para sa paborito niyang baril. Kahit mabagal ang galaw ng Yakuza nitong mga huling araw, hindi siya mapakali sa presensya ni Fable. Sa kabilang banda, naging routine na kay Fable ang umupo ng hubot-hubad sa apartment. Bago matulog, gumagawa siya ng pekeng katawan sa kama, at siya naman ay natutulog sa bathtub. Habang ginagawa niya ito, si Ebahara naman ay nagmamaneho sa gabi at nagpapaputok ng baril kung saan-saan. Walang ideya si Takahashi kung bakit parang nababaliw ang boss niya, pero hindi rin nagbibigay ng paliwanag si Ebahara. Kinabukasan, muling nabighani si Fable sa Jackal Tomioka ad na sumisigaw sa TV. Bigla siyang nakatanggap ng kakaibang message mula sa boss, kailangan niyang mag-alaga ng pet. Sa una, wala siyang interes, pero tuwang-tuwa siya nang makita niyang may kasamang Jackal sticker ang message. Ipinakita ni Fable ang message kay Yoko, pero dinadma lang nito ang sticker. Nagtaka si Yoko kung bakit gustong-gusto ng boss na kumuha ng pet si Fable.
Inisip pa nga ni Fable na baka earthworm ang perfect pet para sa kanya, pero agad itong pinigilan ni Yoko. Dahil kailangan na raw itong ayusin, inalok ni Yoko si Fable na pumunta sa pet shop. Pero nakatanggap din siya ng message mula sa boss, kailangan din niyang kumuha ng pet. Wala na silang choice kundi maghanap ng alaga, pumunta ang magkunwaring magkapatid sa palengke, si Yoko ay naghahanap ng kurtina, habang si Fable naman ay na-distract sa cutout ni Jackal. Pagkatapos, nag-ikot sila sa pet store at tiningnan ang iba't ibang hayop. Wala talagang interes si Fable sa kahit anong hayop, hanggang sa mapansin niya ang isang parrot na nagpapaalala sa kanya ng special gun niya. Agad niyang gustong bilhin ito, pero pagharap niya, nakita niya ang maliit na kaibigan ng kickboxer na nandoon din. Muling inarkila ni Takahashi ang mga ito at naghihintay sa labas para salubungin si Fable. Imbes na makipaglaban, inilihis ni Fable ang maliit na lalaki palayo kay Yoko, at bigla na lang siyang nawala. Naghanap ang dalawa at nakita si Fable sa parking lot. Dahil kailangan niyang magpanggap na mahina, nagsisigaw agad si Fable na parang natataranta nang makita ang dalawang lalaki. Hinabol si Fable sa buong paligid, pero mabilis siya, parang demonyo. Ginagamit niya ang isang taktika kung saan hinahayaang mapagod ang mga kalaban sa walang katapusang habulan. Epektibo ito, dahil sumuko na ang maliit na lalaki at nahihirapan na rin ang kickboxer. Habang tumatakbo, panay sigaw at acting pa rin ni Fable na parang natatakot, pero hindi siya mahuli-huli. Sa huli, tumalon siya pababa sa tulay at hindi na siya nasundan pa. Sa halip na umuwi, bumalik si Fable sa pet store at nagpatuloy sa pag-uusap kay Yoko na parang walang nangyari. Naisip na ni Yoko na kumuha ng hamster, at sinabi rin niya kay Fable na mahal masyado ang parrot na gusto niya. Dahil maganda ang mood ni Fable mula sa habulan, nagdesisyon siyang bilhin ang parrot bilang companion. Pagkatapos ng desisyon, nag-search si Yoko online ng impormasyon tungkol sa parrot. Mukhang ito ang perfect na hayop para sa isang unpredictable na tao gaya ni Fable. Ang parrot ay kayang maglaro mag-isa kapag walang tao sa paligid at prutas lang ang kinakain nito. Ngayon, kailangan na lang nina Fable at Yoko na mag-isip ng matinong pangalan para sa mga pets nila, kaya nagpasya silang gawin ang mahalagang desisyong ito sa comfort ng sarili nilang apartment. Samantala, pinag-uusapan ni Takahashi at ng kickboxer kung paano nakatakas si Fable, at hindi sila makapaniwalang tumalon ito mula sa tulay nang hindi man lang nabalian ng buto. Pagbalik sa apartment, tinroma ni Fable ang kanyang parrot sa pagiging hubot-hubad niya na naman. Pinakita niya sa ibon kung saan makakahanap ng pagkain at tubig, tapos sinubukan niyang humanap ng tamang pangalan para rito. Binibigkas ni Fable ang ilang salita para makita kung paano magre-react ang ibon, pero wala itong pinapaboran. Hanggang sa biglang lamandang ito sa ulo niya nang marinig ang salitang, Captain, doon na niya napagtanto ang perfect name para sa alaga niya. Samantala, nakipagkita si Ebahara kay Takahashi, at ngayong pagkakataon, gusto niyang gamitin ito para mapalapit kay Yoko. Dahil may gusto si Takahashi kay Yoko, pwede niyang gamitin ang tsansang ito para yayain siya sa date at alamin ang tungkol kay Fable. Binigyan pa siya ni Ebahara ng pera, dahil wala siyang sariling riz. Kinabahan si Takahashi at nagtanong kung kaya ba niyang i-date si Yoko, pero tinakat siya ni Ebahara na papatayin siya kapag pumalpak. Balik sa apartment, nadiskubre ni Fable na dumumi ang kanyang alaga sa ulo niya, kaya gumawa siya ng maliit na espada gamit ang tissue at hinamon ang parrot sa isang duel. Gusto ni Fable na malaman kung kayang makipagsabayan ng ibon, at walang kahirap-hirap, tinarget ni Hawk ang kanyang maselang bahagi at binunot pa ang isang buhok. Doon na napatunayan ni Fable na para talaga sa kanya ang ibong ito. Kinabukasan, patuloy ang paninilip ni Takahashi kay Yoko habang sinusubukan nitong makabanding ang kanyang hamster. Nag-search si Takahashi tungkol sa hamster para magkaroon ng idea sa pag-uusap nila ni Yoko, pero hindi niya ito maintindihan dahil sobrang kapal ng utak niya. Samantala, si Fable ay naka-stark naked habang gumagamit ng exercise machine sa garahe, at biglang dumating si Ebahara. Dahil mahal sa kanya ang kanyang lumang sasakyan na nakaparada sa garahe, regular niya itong binibisita para i-check. Kahit hubot-hubad si Fable, tinanong pa rin siya ni Ebahara kung libre siya sa gabi. Akala ni Fable, inaaya siya nito sa date, kaya agad niyang pinagdikit ang mga hita para protektahan ang dignidad niya, pero hindi naman pala iyon ang ibig sabihin. Gusto lang ni Ebahara makipag-usap ng man-to-man at ayaw niyang tanggihan.
Wala nang choice si Fable kundi pumayag, samantala, si Takahashi ay gumawa na rin ng galaw. Nagpakilala siya kay Yoko bilang errand boy ng Yakuza. Sinabi niyang inatasan siya na ipasyal si Yoko at dalhin sa mga sikat na restaurants at bars. Walang duda si Yoko at mukhang okay lang sa kanya ang ideya na lumabas kasama si Takahashi kahit wala si Fable. Wala siyang kahit kaunting hinala, kaya nakahinga ng konti si Takahashi. Kalaunan, nag-usap sina Fable at Yoko sa phone tungkol sa mga plano nila ngayong gabi. Umaasa si Yoko na makahanap ng matinong lalaki, pero mas nag-aalala siya na baka sirain ni Fable ang lahat at gumawa na naman ng delikado. Dumating ang gabi, sinundo ni Ebahara si Fable mula sa apartment. Habang nasa biyahe, nag-usap sila tungkol sa mga kotse at sa paborito ni Fable na baril na laging bitbit niya dahil 2 beses na siyang iniligtas nito. Hindi inakala ni Ebahara na may pagka-superstitious si Fable, pero nirerespeto pa rin niya ito. Dumating din si Takahashi para sunduin si Yoko, pero agad siyang hinusgahan nito ng tahimik. Nairita si Yoko na hindi Mercedes ang kotse niya at mas lalo pa nang naamoy niyang sobrang baho ng loob. Wala siyang alam na ilang beses nang may kababuyan si Takahashi habang nanunood ng video niya sa mismong sasakyang iyon. Hindi rin nagustuhan ni Yoko ang restaurant na pinili ng lalaki, pero nagtimpla pa rin siya ng peking ngiti. Patuloy ang gabi, at dinala ni Ebahara si Fable sa isang kaina-hinalang lugar, kung saan itinuro niya ang isang malaking kriminal na nakatago sa dilim. Mukhang porsigido si Ebahara na makita si Fable sa tunay na aksyon. Gusto niyang bugbugin ni Fable ang kriminal sa loob ng 6 minutes. Kalma lang si Fable, pero pinaalala niya kay Ebahara na ipinagbawal ng boss ng Yakuza ang paggamit ng karahasan. Pero nagpasya na si Ebahara na kumilos ng sarili niyang paraan, at kung matatalo ni Fable ang malaking lalaki, pwede na siyang manatili sa Osaka nang walang problema. Samantala, maayos ang date ni Yoko, pero dahil lang tahimik siya at hindi sinasabi ang totoo. Wala talagang ideya si Takahashi na ayaw ni Yoko sa lahat, mula sa restaurant hanggang sa company niya. Ang tanga pa niyang iniisip na mai-in-love si Yoko sa kanya dahil lang nakangiti ito. Balik kay Fable, medyo mabigat ang gabi niya, ang kalaban niyang kriminal ay gutom sa dugo. Nangako ang Yakuza na buburahin ang lahat ng utang ng lalaki kung matatalo niya si Fable. Si Ebahara, sa kabilang banda, ay nasaksihan ng kakaibang ritual ni Fable kung saan, sinaswitch niya ang utak niya para tumutok sa laban. Hindi nagtagal at lumabas na ang killer aura ni Fable. Tumakbo siya papunta sa kalaban na may determinasyong tapusin ito sa loob ng 6 seconds. Habang binibilang ni Ebahara ang oras, sa loob lang ng 3 seconds, tumalon si Fable at winasak ang windpipe ng kalaban. Dito na lubusang naniwala si Ebahara, totoo nga, ang kaharap niya ay ang legendary Fable. Pero ayaw pa siyang tumigil, gusto niyang patayin ni Fable ang kriminal, hindi lang basta talunin. Napansin ni Fable na si Ebahara ay bomb-a-base lang sa mga haka-haka kung sino siya. Binanggit pa ni Ebahara na may kilala siyang assassin dati na pumapatay para lang sa katuwaan, at nakikipag-devil tango pa sa mga bangkay. Naiinsulto si Fable sa paghahambing sa kanya ng isang necrophile, pero kalmado niyang ipinagtanggol ang sarili, isa lang daw siyang pro-killer. Trabaho lang, walang kasiyahan dito, tinawag siya ni Ebahara na mamamatay tao ng daan-daang tao, pero sinabi ni Fable na sobra ang bilang. Unti-unting nauubos ang pasensya ni Fable at tinawag niyang corrupt si Ebahara dahil ipinipilit nito ang sarili niyang moralidad sa iba. Bigla, nilabas ng tauhan ni Ebahara ang baril at tinutukan si Fable, pero malaking pagkakamali ito. Agad na aga ni Fable ang baril, at tinamaan niya sa leeg ang lalaki gamit ang siko. Bagsak agad ito, ngayon, parehong may hawak na baril sina Fable at Ebahara, pero malinaw na lamang si Fable, masyadong malayo si Ebahara para maging epektibo ang putok niya. Dahan-daang lumapit si Ebahara habang inaasar si Fable, sinusubukang i-provoke siya na magpaputok. Pero hindi papatol si Fable, malinaw niyang sinabi na hindi siya pumapatay para sa kasiyahan, at kung gusto niyang umalis, matagal na sana siyang umalis. Para ipakita ang sinseridad, ibinaba ni Fable ang kanyang baril at yumuko bilang respeto kay Ebahara. Humiling siya na payagan siyang manatili sa Osaka, walang karahasan. Pero hindi pa rin kumbinsido si Ebahara, itinutok niya ang baril sa noo ni Fable at tinanong ito ng nakakagulat na tanong, ano ang ibig sabihin ng buhay para sa iyo?
Naniniwala si Ebahara na ang buhay ay mahalaga at hindi dapat basta-basta kinukuha ng mga killer. Nahihirapan si Fable sagutin, dahil hindi niya masyadong iniisip ang sariling buhay. Pero sinabi niya na kamakailan lang ay kumuha siya ng cute na parrot, at gusto niya itong alagaan ng maayos. Ipinangalan niya rito ang salitang, Captain, dahil iyon lang ang salitang sinasagot ng ibon. Sa simpleng sagot na iyon, bahagyang lamambat si Ebahara. Tinanggap niyang hindi baliw na serial killer si Fable. Sa halip, binaril ni Ebahara ang kriminal na nasa sahig, dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa nito at sa panganib na maaari pa nitong idulot. Napatingin ang tauhan ni Ebahara sa nangyari, gulat at humanga siya kay Fable. Nagpakilala siya bilang si Kuro, pero sinermonan siya ni Ebahara dahil naglakas loob siyang makipag-usap sa isang living legend. Simula ngayon, mamumuhay si Fable sa Osaka nang walang istorbo. Inutusan ni Ebahara si Kuro na huwag lalapit kay Fable kahit kailan. Pag-alis ni na Ebahara at Fable para kumain ng hapunan, napagtanto ni Kuro na ito na ang unang beses na nakaharap niya ang isang legit na hitman. Samantala, sina Yoko at Takahashi ay nauwi sa isang expensive bar. Naisipan ni Takahashi, sinusubukan niyang i-budget ang kanyang gastos. Pero nang makita niyang excited si Yoko sa mga inuming susubukan nila, nagdesisyon siyang gastusin na lang lahat ng pera niya para sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, sobrang casual ang pakikitungo ni Yoko kay Takahashi, kaya inakala ng kawawang lalaki na may pag-asa siya rito. Maya-maya, pareho na silang lasing na lasing, at si Takahashi ay parang nawalan na rin ng ilang brain cells kasama ng kanyang katinoan. Sinamantala ni Yoko ang pagkakataon para asarin si Takahashi, pero aminado siyang medyo cute ito habang naglalakad-lakad na parang wala sa sarili. Samantala, sina Fable at Ebahara naman ay nakahanap ng simpleng restaurant kung saan pwede silang kumain ng karne. Habang piniprepare ng chef ang pagkain, tinanong ni Ebahara si Fable kung tinanggal na ba niya ang lahat ng cameras sa apartment. Kinumpirma ni Fable na inalis niya ang mga ito nang hindi sinisira at pwedeng ibalik ni Ebahara kung gusto niya. Pero mas interesado si Ebahara kung bakit hindi tinanggal ni Fable ang mga kamera sa kwarto ni Yoko. Sabi ni Fable, medyo panatag daw siya kapag alam niyang may nagbabantay kay Yoko, dahil hindi niya ito kayang bantayan palagi. Ngayon, si Fable naman ang may tanong, bakit nga ba agad nagwala si Ebahara tungkol sa kanya? Ipinaliwanag ni Ebahara na makakalaya na ang kanyang kapatid matapos ang 15 taon sa kulungan dahil sa pagpatay. Gusto lang ni Ebahara na walang manggugulo sa pag-restart ng buhay nila. Gusto niyang ipagdiwang ang bagong simula nila ng kapatid niya. Hindi na lang nagsalita si Fable at sinubukang kainin ng mainit na karne, pero napaso siya at napasigaw na parang bata. Samantala, si Takahashi ay sumusuka sa banyo, pero patuloy siyang kinukulit ni Yoko dahil may thing talaga siya sa mga pathetic guys. Habang pinagmamasdan si Takahashi na lasing, hindi mapigilan ni Yoko na maamyos at maaliw. Sa totoo lang, sobra pa nga siyang natuwa sa pagiging kawawa ni Takahashi, kaya nauwi silang dalawa sa pag-uwi ng magkasama. Sina Fable at Ebahara naman ay tinatapos na rin ang gabi nila. Sinabi ni Ebahara na kahit na okay na sila, hindi pa rin niya lubos na pagkakatiwalaan si Fable. Kapag gumawa ito ng gulo, palalayasin pa rin siya. Nangako si Fable na mamumuhay siya ng mapayapa ng kahit 1 taon. Naisip na rin niyang magkaroon ng bagong hobby para may mapaglibangan. Nang marinig ito ni Ebahara, natakot siya nang malaman niyang gusto ni Fable maging isang degenerate video game addict. Agad niyang sinabi kay Fable na humanap ng mas matinong libangan, tulad ng part-time job. Hindi ito naisip ni Fable, pero mukhang magandang ideya ang pagkakaroon ng trabaho. Samantala, dinala ni Yoko si Takahashi sa apartment niya at pinatulog ito sa sahig. Pero hindi pa siya tapos sa panunukso, tinrato niya si Takahashi na parang may sakit na hayop at tuwang-tuwa siya sa tuwing nababangga ito sa mga kasangkapan. Nang makita ni Yoko na inaantok na si Takahashi, bigla siyang naghubad at tinukso ito. Gaya ng inaasahan, gumapang si Takahashi palapit, pero palagi siyang natatali sa mga bagay sa paligid, na siyang ikinatawa ng malakas ni Yoko. Habang pauwi na si Fable sakay ng kotse ni Ebahara, napansin nila ang isang babae na tumatakbo na parang nagmamadali. Naalala ito ni Fable, siya ang babaeng nakita niya dati mula sa rooftop. Sabi ni Ebahara,
Ang pangalan ng babae ay Misaki, malapit ito nakatira kay Fable at nagtatrabaho sa 5 trabaho para mabayaran ang utang ng kanyang mga magulang. Balak din daw ng babae na magbukas ng flower shop, at todo suporta si Ebahara sa pangarap nito. Pinaalalahanan ni Ebahara si Fable na huwag makisali sa buhay ng mga mababait na babae dahil mas lalo lang siyang magkakagulo. Si Fable naman ay walang gaanong reaksyon at tahimik na lang nagpaalam. Pagbalik sa apartment, binati niya ang kanyang parrot, pero hindi na niya matanggal sa isip ang ideya ng pagkakaroon ng trabaho. Mukhang ito na ang perfect next move para kay Fable sa bago niyang buhay. Kinabukasan, bumalik si Ebahara sa opisina at sinabihan siya ni Kuro na gusto siyang kausapin ng boss nilang si Hiroshi. Narinig na ni Hiroshi ang tungkol sa insidente kay Fable, at binalaan niya si Ebahara na huwag basta-basta kumilos ng pabigla-bigla. Ayon kay Hiroshi, si Fable ay nagtatrabaho para sa isang mysterious organization, at kung sakaling binaril siya ni Ebahara, malamang pinaghahanap na ngayon ang buong Yakuza Group. Pinayuhan din ni Hiroshi si Ebahara na maging maingat sa paglabas ng kanyang kapatid na si Kojima sa kulungan sa susunod na linggo. Ayaw na nila ng dagdag na gulo, lalo na't kasama si Fable sa paligid. Samantala, nagising si Takahashi sa bahay ni Yoko, pero wala siyang maalala sa mga kahihiyan niya kagabi. Gising na rin si Fable at nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang boss na pinapapanood siya ng soap opera. Pag-switch niya sa channel, nagulat siya nang makita na si Jackal ay kasama sa palabas, at tuwang-tuwa siya. Bumalik naman si Takahashi sa opisina at humingi ng tawad kay Ebahara sa kanyang bagbog na mukha at late na pagdating. Simula ngayon, hindi na gagalawin sina Fable at Yoko, at inatasan si Takahashi na makipagtulungan na lang kay Kuro. Balik sa bahay, sobrang focus si Fable sa soap opera. Ang bida sa show ay isang dense idiot na ayaw pa rin iwanan ang kanyang toxic boyfriend. Hindi naman interesado si Fable sa kwento, pero kinikilig siya tuwing lumalabas si Jackal sa screen. Samantala, dinala ni Takahashi si Kuro sa tulay kung saan tumalon si Fable. Hangang-hanga pa rin silang dalawa na nabuhay si Fable matapos ang talon, bagay na mas lalo lang nagpalalim sa pagka-obses ni Kuro sa Hitman. Sa katangahan niya, tumalon din si Kuro mula sa tulay, pero syempre, nabali lang ang mga binti niya. Sinabihan ni Fable si Yoko na napagdesisyonan na niyang maghanap ng trabaho, at sobrang natuwa ang peking kapatid niya. Sa bahay naman ni Ebahara, habang nagluluto siya, tinawagan siya ni Takahashi para sabihing nasa ospital na si Kuro. Sinundo ni Ebahara si Kuro, at habang nasa biyahe, tinanong niya kung bakit ito tumalon. Nang napagtanto niya na ginagaya ni Kuro si Fable, galit na hinawakan niya ito sa mukha at sinabihan, "Tigilan mo yan. Hindi ka hitman." Ayon kay Ebahara, ang mga katulad ni Fable ay mga basura ng lipunan, at hindi niya hahayaang sundan ni Kuro ang parehong landas. Maya-maya, binigyan ni Yoko si Fable ng job application form, pero wala siyang ideya kung paano ito sagutan. Umuwi si Fable at sinulat ang mga bagay na kaya niyang gawin. Dahil may karanasan siyang mag-deliver sa mga warehouse, nagdesisyon siyang mag-apply bilang delivery driver. Sa kanyang unang job interview, hinarap siya ng isang lalaking may-ari ng second-hand clothing business. Sa kasamaang palad, hindi niya mapigil ang maging sarili niya, kaya bagsak agad siya. Ang next interview niya ay bigurin, pinagtatawanan lang siya ng employer sa resume niya at dahil ang birthday niya ay nakasulat na April Fool's Day. Sa kabutihang palad, nakasalubong siya ni Misaki, at naalala nito na siya ang lalaking binugbog ng mga tambay. Naawa si Misaki at inalok siyang samahan sa susunod niyang interview dahil pareho naman sila ng direksyon. Habang magkasama, tiningnan ni Misaki ang resume ni Fable at na-realize niyang pwedeng-pwede siya sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Dinala niya si Fable sa isang maliit na opisina at pinaghintay ito habang kinausap niya ang boss niya. Dito, nakilala ni Fable si Takoda, ang president ng maliit na design business. Si Misaki ay isang designer doon, at paminsan-minsan ay kailangan nilang mag-deliver ng posters at flyers, kaya't malaking tulong si Fable. Diretsahan si Takoda, sinabi niyang maliit lang ang sweldo na ibibigay niya at dahil kilala na si Fable bilang crybaby na pinabagsak ng tambay, duda siya kung kaya ba talaga nito ang trabaho. Pero agad na tinanggap ni Fable ang offer kahit nakakainsulto ang sahod. Nagulat si Takoda sa tugon at tinanggap si Fable bilang bagong miyembro ng team. Samantala,
abala si Nakuro at Takahashi sa isang madilim na gawain para sa Yakuza, pero isa lang talaga sa kanila ang nagtatrabaho. Habang si Takahashi ay nagbabalot ng mga adult films, abala naman si Kuro sa pangangarap na maging isang hitman. Nangakong balang araw ay magiging isa siyang legendary assassin na namumuhay ng delikado pero marangya. Maya-maya, habang palabas si Ebihara mula sa paborito niyang restaurant, nakatanggap siya ng tawag mula kay Fable. Gusto lamang ipaalam ng assassin na nakahanap na siya ng trabaho, at ang mas malala, malapit siya kay Misaki. Hindi makapaniwala si Ebihara at agad niyang hinihikayat si Fable na magpalit ng trabaho bago pa nito sirain ang buhay ng babae. Pero buo na ang desisyon ni Fable. Sa bahay, nagulat din si Yoko nang malaman na tinanggap ni Fable ang isang mababang sweldo na trabaho. Mas naging curious siya tungkol kay Misaki. Naisip niya, baka kaya ma-in-love si Fable kay Misaki at magkaroon ng workplace romance. Bagamat bago ang ideyang ito kay Fable, bukas naman siyang subukan ito. Pagbalik niya sa bahay, nanood ulit si Fable ng walang kwentang soap opera, pero dahil lang kay Jackal. Wala siyang pakialam sa plot, pero aliw na aliw siya sa tuwing lumalabas ang karakter. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumasok na sa trabaho si Fable, at nagulat si Takoda sa kasipagan nito. Habang unti-unting dumarating ang iba, naramdaman ni Fable na may isa na agad sa opisina na may crush kay Misaki. Samantala, may bagong pangyayari rin, nagkita na sa wakas sina Ebihara at ang kapatid niyang si Kojima, nakakalabas lang ng kulungan. Si Fable, sa kabilang banda, ay todo iwas sa pagkakamali sa bago niyang trabaho. Pero nang ipinakita sa kanya ni Takoda ang bike na gagamitin niya para sa deliveries, muntik na siyang sumuko. Nagkaroon naman ng small celebratory lunch sina Ebihara at Kojima. Pero may awkward na tension, unang-una, hindi pwedeng uminom si Kojima dahil may meeting pa siya kay Hiroshi at gusto ni Ebihara na sober siya. Hindi matanggap ni Kojima na malaki na ang pinagbago ng Yakuza at lumiit na ang grupo. Binalaan siya ni Ebihara na huwag gumawa ng kahit anong gulo, at inalok pa siyang maging tauhan niya balang araw. Pagkatapos ng lunch, nadaanan nila si Fable sakay ng kanyang delivery bike. Kahit walang palitan ng salita, agad nagalit si Kojima sa kanya. Si Fable naman ay oblivious lang at bumalik sa opisina matapos ang delivery. Nagulat si Takoda sa bilis ni Fable, hindi man lang ito hingal at ni hindi pinagpapawisan. Masaya si Takoda at Misaki sa pagiging reliable ni Fable at napagdesisyonan nilang magpa-welcome party para sa kanya. Samantala, nagkita na sina Hiroshi at Kojima, at binigyan niya ito ng 3 million yen kahit wala pa itong nagagawang kahit ano. Tinanggap ito ni Kojima dahil sanay na siyang mamuhay bilang isang freeloader, at nangakong hindi siya gagawa ng gulo, sa ngayon. Pag-uwi sa apartment, habang nagluluto si Ebihara, tinutokso siya ni Kojima sa paraan ng pagluluto. Tinanong din niya ang tungkol sa mga apartment na dating ginagamit ng Yakuza bilang safe house. Hindi gaanong nagdetalye si Ebihara, pero sinabi niyang inuupahan na ang mga apartment ng mga kamag-anak ni Hiroshi. Gusto talaga ni Ebihara na maghinay-hinay ang kapatid niya, pero si Kojima ay tila nang gigigil na, iniisip na agad ang pagkakaroon ng kotse at baril. Sa ngayon, nagpigil siya, pero halata na lumalalim ang pagkabalisa niya. Sa hapon, lumabas si Fable kasama ang kanyang mga bagong katrabaho para uminom at magdiwang. Habang nagkwekwentuhan, parang boomer magsalita si Takoda at pilit pinapasaya si Fable sa mababa niyang sweldo sa pamamagitan ng mga kwentong mas mababa pa ang kita noon. Wala namang sama ng loob si Fable, pero habang kumakain siya, nahulog ang isang piraso ng pagkain. Nang yumuko siya para damputin ito, napansin niyang nakatutok ang isang video camera ni Kainuma, isa sa mga designer sa company, sa ilalim ng palda ni Misaki. Wala siyang sinabi, pero malinaw kay Fable na creep si Kainuma. Nagpatuloy ang kwentuhan, at curious sina Misaki at Takoda kung bakit kakaiba ang eating habits ni Fable. Ang tanging ibinahagi lang ni Fable ay naalala niyang iniwan siya sa bundok na may dalang kutsilyo lang at inutusan na bumalik mag-isa. Ang casual trauma dumping ni Fable ay ikinagulat ng mga katrabaho niya, pero para sa kanya, normal lang ito. Sinabi ni Misaki na hindi na niya kailangang ibahagi pa ang masakit niyang nakaraan. Pero dahil na rin sa pagiging passionate ni Misaki, bigla siyang naiyak. Tumigil lang siya nang kumagit si Fable sa isang buto ng manok na parang wala lang nangyari. Hindi nila alam,
pero kinakain lang ni Fable ang buto para makuha ang isang maliit na piraso at gamitin ito para i-flick ang camera ni Kainuma palayo sa ilalim ng palda ni Misaki. Natapos na ang selebrasyon at kailangan nang umalis ni Misaki dahil may isa pa siyang trabaho. Dahil gabi na, nagboluntaryo si Kainuma na samahan siya para sa kaligtasan, pero may masamang balak talaga ang Maniakis. Samantala, nagpunta sa isa pang bar sina Fable at Takoda. Habang magkasabay sina Kainuma at Misaki, napansin ni Kaina ang susi sa loob ng bag ni Misaki. Sa tangkang nakawin ito, nag-alok siya na lang ang magbubuhat ng bag. Medyo nagduda si Misaki, pero pinilit siya ni Kainuma. Pagdating sa workplace ni Misaki, ibinalik naman ni Kainuma ang bag, pero hindi niya alam na ninakaw na ang kiss niya ng isang pervert. Habang lumalalim ang gabi, dinala ni Takoda si Fable sa isang bar kung saan ang bartender ay isang babaeng tinatawag lang na Mama. Ipinakilala ni Takoda si Fable bilang crybaby, pero hindi makapaniwala si Mama na ang lalaking mukhang ganito ka-intimidating ay isa raw mahina. Lalong naging masaya ang gabi nang dumating si Kuro sa bar kasama ang isang kaibigan. Hindi niya agad napansin si Fable na nakaupo sa bar at nagsimulang magingay at magpakabaliw. Pinagsabihan siya ni Mama na huwag masyadong maingay dahil may ibang customers, pero hindi niya ito sineryoso. Hanggang sa mapansin niya na nandoon din pala si Fable. Agad nagbago ng tono si Kuro, umayos ng upo, at sinuntok pa ang kaibigan niya para tumahimik. Sobrang kabado siya sa presensya ni Fable, pero at the same time, parang fangirl siya na gustong makausap ang idol niya. Sa halip na kumalma, nagsimulang mag-glaze si Kuro, binobola ang sarili ng malakas para mapansin ni Fable. Pero hindi ito gumana dahil busy si Fable at Takoda sa usapan nila. Pinilit ni Takoda si Fable na mag-aral ng martial arts o mag-gym para mas lumakas. Simula nang mapasama siya sa kumpanya, ituturing na raw siyang family ni Takoda at babantayan niya ito. Pinayuhan rin niya si Fable na tigilan na ang pagkain ng mga kakaibang bagay, gaya ng edamame skins. Pagkarinig ni Kuro na mahilig si Fable sa edamame skins, agad niyang sinunggaban ng isang dakot mula sa mesa at pinagsaksak ito sa bibig niya. Napansin ito ni Fable at kalmadong sinabi, "Huwag mong kainin yan, baka may preservatives." Agad idinure ni Kuro ang disgusting stuff, pero nagsimulang gumawa ng mas maingay na eksena ang kaibigan niya. Gustong patahimikin ni Takoda ang dalawang magulo, pero nang marinig ito ng kaibigan ni Kuro, nagsimulang mag-pump up ang makong na parang handa sa santukan. Ngunit agad siyang sinaway ni Kuro, sinabing huwag siyang makipag-away sa isang kagalang-galang na tao. Samantala, ginamit ni Kainuma ang ninakaw na kiss ni Misaki para makapasok sa bahay ng babae. Gaya ng inaasahan, itong ugly as freak ay agad sumugod sa drawer at sinimulang amuyin ang underwear na parang cocaine. Habang nilalamas at iniisa-isa niya ang gamit ni Misaki, may natuklasan siyang nakakagulat, isang magazine na puno ng swimsuit photos ni Misaki mula sa modeling days niya. Para kay Kainuma, jackpot ito, agad niyang kinuha na ng pictures ang buong magazine na parabang treasure ang nadiskubre ng isang degenerate. Sa kabilang banda, umuwi si Fable at binati ang kanyang parrot. Pagkatapos, kinuha niya ang isang lumang kutsilyo na agad nag-trigger ng intense flashback, naalala niya noong kinailangan niyang hiwain ang isang worm at kainin ito ng hilaw habang nasa training pa. Mabilis namang nawala ang alaala nang tumunog ang phone niya. Si Misaki ang nasa kabilang linya, nangangailangan ng tulong. Na-lockout daw siya sa apartment at umaasa siyang matutulungan siya ni Fable. Bilang isang professional assassin, madali sanang mabubuksan ni Fable ang lock, pero kailangan niyang mag-ingat sa image niya, kaya nagkunwaring wala siyang alam. Iminungkahi ni Fable na sa apartment na lang siya matulog, pero magalang itong tinanggihan ni Misaki. Sa halip, tinanong ni Misaki kung pwede siyang tumuloy sa apartment ng sister ni Fable. Napadpad sila sa tapat ng pintuan ni Yoko, na lasing at amoy alak, walang kamuwang-muwang sa nangyayari. Kahit hindi makausap ng matino, niyaya pa rin ni Yoko si Misaki na tumuloy. Ngunit kailangan ni Misaki tiisin ang mga kalokohan ng isang drunk woman, pinipisil ni Yoko ang mukha niya na parang stress ball habang walang preno sa kakulaitan. Pagkatapos makatulog si Yoko, humingi ng paumanhin si Fable kay Misaki para sa inaasta ng kapatid niya. Pero si Misaki, sa halip na mainis, ay taos-pusong nagpapasalamat dahil may matutulugan siyang ligtas na lugar. Samantala,
Dumating si Takahashi sa tirahan ni Ebahara, pero laking gulat niya nang ang bumungad sa pinto ay si Kojima. Sa una, clueless pa si Takahashi kung sino ang kaharap niya, pero nang magkakilala na sila, agad siyang humingi ng paumanhin at nagpakita ng respeto. Inimbitahan siya ni Kojima na pumasok at sinabi na si Ebahara ay kasalukuyang naliligo. Ang intimidating na matandang lalaki, si Kojima, ay inalok si Takahashi ng inumin. Humiling si Takahashi ng tsaa, pero hindi ito nagustuhan ni Kojima, kaya napilitan na lang siyang pumayag sa beer. Nag-escalate agad ang sitwasyon nang bigla siyang bugbugin ni Kojima dahil umupo raw siya ng walang palem. Napansin ni Kojima na ang bagong henerasyon ng Yakuza ay wala ng respeto. Patuloy siyang inaapi at inuutusan si Takahashi habang pinaparamdam sa kanya kung sino ang mas mataas. Bigla na lang silang may narinig na kakaibang ingay mula sa banyo, kaya tumayo si Kojima para imbestigahan. Kinabahan si Takahashi, at nang buksan nila ang pinto, nakita nilang si Ebahara ay nakahandusay sa sahig, hindi gumagalaw. Habang si Fable ay nanunood pa ng walang kwentang soap opera, dinala naman si Ebahara sa ospital. Ipinaalam ni Kojima kay Takahashi na inatake sa puso ang kapitan. Gusto niyang malaman kung may mga pagbabago ba kamakailan sa buhay ni Ebahara na posibleng naging sanhi ng stress. Ikinwento ni Takahashi na simula nang may lumipat na mga kamag-anak ni Boss Hiroshi sa lugar, mas naging balisa si Ebahara. Na-curious si Kojima at gustong malaman pa ang mga detalye. Kinabukasan, ipinaalam ni Kojima kay Hiroshi ang kalagayan ni Ebahara. Habang nag-aalala ang boss sa kalusugan ng kapitan, mas concerned siya na baka may sariling galaw na naman si Kojima, lalo na't humihiling ito na hiramin si Takahashi para sa isang trabaho. Paglabas ni Kojima ng opisina, nasalubong niya si Son Agawa, isang miyembro ng Yakuza na nagpapatakbo ng call girl service. Ginantihan siya nito ng pang-aasar, pero hindi natinag si Kojima sa mga walang kwentang insulto. Plano niyang sirain ang buhay ni Son Agawa, sa paraang mas malupit at masakit. Maya-maya lang, nakita na si Kojima na nasa labas ng apartment ni Fable. Walang palem, pumasok siya sa loob at pinansin ang kotse na alam niyang mahalaga para sa kapatid niyang si Ebahara. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang taong hindi kilala tulad ni Fable ay nakakakuha ng ganitong special treatment mula sa Yakuza. Pero si Fable, gaya ng inaasahan, ay nagkunwaring inosente at walang alam. Mas lalo pang nag-init si Kojima, agad niyang nilabas ang kanyang knife at nagsimulang ice whirl ito sa hangin upang takutin si Fable. Pero ang prosasan ay nanatiling kalmado, para kay Kojima, si Fable ang naging dahilan ng labis na stress ng kapatid niyang si Ebahara. Gusto niya ngayong pagbayarin si Fable ng renta dahil nakatira siya sa property ng Yakuza. Gusto rin niyang pagbayarin si Yoko, at tinakat niya si Fable na sasaksakin ito kung hindi susunod. Walang nagawa si Fable kundi pumayag, at pagkatapos nito, sumama si Takahashi kay Kojima na umalis na sakay ng kotse. Samantala, natagpuan ni Misaki ang nawawala niyang keys sa opisina, maayos na ibinalik doon ni Kainuma matapos gamitin. Pagdating ni Fable, ibinahagi ni Misaki ang balita sa kanya, pero gaya ng dati, walang kahit anong emosyon ang ipinakita ni Fable. Nag-usap sina Misaki at Takoda tungkol sa mga nangyari kagabi. Ayon kay Takoda, muntik na siyang mapasama sa gulo kasama ang Yakuza. Si Fable naman ay todo acting na mahina at duwag, sinabi niya kay Takoda na natakot siya sa maliit na tensyon. Habang tumatagal ang araw, napunta si Kojima sa isang dealer, ang parehong lalaking dating nagbenta ng mga bullets kay Ebahara. Nagkunwari ang dealer na wala na siyang kinalaman sa baril at pilit niyang sinabing wala na siyang interes sa mga dangerous items na ito. Pero hindi niya maloloko si Kojima, napansin agad ni Kojima na may bakas ng baril sa kamay ng dealer, halatang buong araw itong humahawak ng armas. Wala nang nagawa ang dealer kundi aminin ang totoo. Kinuha niya ang isang baril at ibinenta ito kay Kojima sa halagang 2 million yen. Kahit mahal, walang pag-aalinlangan itong binili ni Kojima, may kakaibang ningning ng kasabikan sa mukha niya habang hawak ang baril. Unti-unti nang lumulubog ang araw, at sa wakas ay nagising na rin si Yoko mula sa kanyang drunken haze. Nakita niya ang isang note mula kay Misaki na nagpapasalamat sa pagtulong, pero ang naramdaman ni Yoko ay guilt. Sa halip na magbago, uminom na naman siya at natulog buong araw, parang isang middle-aged man na wala ng direksyon. Samantalang si Misaki ay nagtatrabaho sa 5 trabaho at nagsusumikap sa buhay.
Imbes na magnilay-nilay sa kanyang bad habits, tinawagan pa ni Yoko si Takahashi para sa isa na namang gabi ng pagtupad sa kanyang humiliation kink. Sa kasamaang palad, kahit ang isang lowlife na gaya ni Takahashi ay may mga responsibilidad din, tinanggihan niya si Yoko. Sakto namang may katawan na bumagsak sa ibabaw ng kotse niya. Napatingala si Takahashi at nakita si Kojima na nakatayo sa isang balcony. Siya ang nagtapon ng lalaki mula sa taas, at ngayon, inutusan niya si Takahashi na ibalik ang katawan sa apartment. Napunta si Takahashi sa isang apartment na di pamilyar sa kanya, kung saan ipinakilala siya ni Kojima sa isang dating miyembro ng Yakuza. Ayon kay Kojima, ang lalaking ito ay balak sanang magsimula ng illegal business na may kinalaman sa mga babae, at umutang ito sa kanya ng 3 million yen, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nababayaran. Nakapiring ang bibig at nakatali ang kamay ng dating miyembro habang nagpupumiglas sa takot, habang tinatakot siya ni Kojima na papatayin kung hindi siya magbabayad. Ang mas malala, 6 million yen na ang hinihingi ngayon ni Kojima, isang halagang halatang hindi kakayanin ng kawawang lalaki. Maging si Takahashi ay nabigla sa sobrang lupit ni Kojima. Samantala, nagulat si Fable nang makita si Kuro na nakaupo sa garage na parang matagal nang naghihintay. Dahil pagmamayari ni Ebahara ang garage, may access dito ang mga miyembro ng Yakuza, pero hindi Yakuza business ang dahilan ng pagpunta ni Kuro. Tinawag niya si Fable na kanyang sensei at nakiusap na turuan siya bilang disipulo. Balik sa apartment, tinanggal ni Kojima ang tape sa bibig ng dating miyembro, at agad namang pumayag ang lalaki na magbayad ng 6 million yen. Nangakong magbibigay ng 3 million yen na cash agad-agad, at ang natitira ay babayaran gamit ang credit card o pagbebenta ng kanyang sasakyan. Habang nagsasalita ito sa takot para maisalba ang kanyang buhay, nainip si Kojima, at walang kabog-abog na binaril sa mukha ang lalaki. Kumalat ang dugo sa paligid, at tulala si Takahashi, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa kabilang banda, si Kuro naman ay may matinding hangarin. Gusto niyang maging legendary tulad ni Fable at mag-iwan ng marka sa mundo. Ngunit hindi tugma ang motibo niya sa paniniwala ni Fable. Bilang isang pro-assassin, kailangang manatiling hindi kilala, iwas sa pansin, at walang kasiyahan sa ginagawa. Malamang na matanggap ni Kuro ang isang masakit na pagtanggi mula sa kanyang idolo. Habang si Takahashi ay tila guguguho, hirap huminga habang nakatitig sa bangkay, si Kojima naman ay mas lalong nagpapakita ng kanyang pagkasira. Si Kojima ang uri ng killer na labis na kinamumuhian ni Ebahara, isang taong tinatreto ang pagpatay bilang isang paraang makapaglabas ng emosyon, parang isang uri ng relief. Sa katunayan, ikinumpara ni Kojima ang pagpatay sa pagtatalik, at naniniwala siyang pareho itong nagdudulot ng pleasure. Tunog edgitin lang ang mga pinagsasabi niya, at lalo lamang nitong pinasama ang loob ni Takahashi sa lahat ng kanyang nasaksihan. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat, inutusan ni Kojima si Takahashi na putulin ang kamay ng patay na lalaki para magamit ang fingerprint sa pagbukas ng kanyang safe. Habang lalong lumulubog si Kojima sa gulo, si Kainuma naman ay may nadiskubreng bago, lumalabas na si Misaki ay may mga erotic photoshoots dati gamit ang fake name. Balak ni Kainuma gamitin ang impormasyong iyon para blackmailan si Misaki at pilitin itong makipagtalik sa kanya. May mga camera footage rin si Kainuma kay Misaki na kinolekta niya na parang baliw na peste sa loob ng ilang buwan. Buong akala niya, wala nang ibang choice si Misaki kundi sumunod sa gusto niya. Samantala, nagrereklamo si Yoko kay Fable na masyado na raw itong naging ordinaryong tao. Hindi siya makapaniwalang gugubulin ng lalaki ang gabi niya sa pag-iihaw ng isda at panunood ng soap opera na parang isang unbothered king. Gustong-gusto naman ni Fable ang ideya na unti-unting makibagay sa normal na buhay, kahit pa konektado pa rin siya sa Yakuza sa likod ng lahat. Napansin ni Yoko si Suki na umaalis ng apartment at muling nagmamadali papunta sa isa na namang trabaho. Muling nakaramdam si Yoko ng guilt sa sarili niyang kawalan ng ginagawa sa buhay. Pinayuhan siya ni Fable na magtrabaho rin, para mas lalo siyang makaranas ng normal na pamumuhay. Sa ibang parte ng syudad, si Takahashi at Kojima ay nagtatapon ng bangkay ng dating miyembro sa ilog. Si Kojima ay kalmado at parang walang nangyari, habang si Takahashi ay halos mabaliw sa kaba sa buong sitwasyon. Kung ikukumpara sa kanila, chill na chill lang si Fable sa kanyang apartment habang gumagawa ng masarap na sarsa para sa isdang iniihaw niya.
Ang dating hardcore assassin ay nanunood ngayon ng walang kwentang soap opera na umiikot na sa depressing love life ni Jackal, para lang malibang. Si Yoko naman ay nangangaso na naman ng lalaking pwede niyang pahiyain. Bumalik siya sa parehong bar kung saan niya nilasing dati si Takahashi at kunwari aksidenteng nabangga ang isang good-looking guy. Pagkatapos ng incident, pinaganya niya ang kanyang charms kaya tila nabighani agad ang lalaki. Umupo si Yoko sa bar na mag-isa at nagkunwaring inosente, alam niyang lalapit din ang lalaki sa kanya. At gaya ng inaasahan, dumating ang lalaki at inalok siya ng inumin. Gaya ni Fable na nagpapanggap bilang mahina at kawawang lalaki, si Yoko rin ay umaarte, pinapalitan ang kanyang personalidad para magmukhang mahinhin, inosente, at madaling mauto. Alam niya na ang mga gwapong lalaki ay madaling mahumaling sa ganitong klaseng imahe. Perpekto ang plano ni Yoko, maliban sa isang problema, nakilala siya ng bartender. Tahimik lang siyang nagdasal na sana ay man of culture ang bartender na hindi sisirain ang gabi at diskarte niya. Pagkatapos magbigay ng signal sa bartender, ipinagpatuloy ni Yoko ang kanyang laro. Sinabi niya sa good-looking guy na hindi siya sinipot ng kaibigan. Nagkunwari siyang mahiyain habang umiinom, at agad itong nakahok sa atensyon ng kanyang target. Magaling si Yoko umarte, mahusay siyang mangakit at sabay patibong, para lang mapahiya ang lalaki at ma-enjoy ang panonood habang nagpapatanga ito para sa kanya. Patuloy si Yoko sa paglalandi, at ipinahiwatig niyang wala siyang boyfriend sa ngayon. Naisip pa niyang imbentuhan ng sad backstory, na ang kanyang mga magulang ay hiwalay na at may mahina at sakiting kapatid na lalaki. Alam ni Yoko kung paano gumalaw at magsalita para lalo pang maging komportable sa kanya ang lalaki. Pumayag siyang hawakan siya sa balikat ng bahagya, tapos nagkunwaring nagulat, gusto niyang magmukhang tipo ng babae na halos hindi pa nakikipag-usap sa lalaki. Sa bawat kilos niya, lalong napapaniwala ang lalaki na jackpot siya ngayong gabi. Nagpakilala ang lalaki bilang Yuki, at nagsimula na itong mag-glazing session ng sarili niya, pero si Yoko, deadma lang. Habang nagsasalita si Yuki, iniisip lang ni Yoko kung gaano siya kawalang pakialam sa lalaking ito. Nag-shift ng strategy si Yoko at tinawag si Yuki na strongman, kaya naman nagumpisa na naman ito ng panibagong litanya tungkol sa pagiging malakas at kung gaano siya kadalas mag-gym. Sa isip ni Yoko, pinagtatawanan niya ang pagiging shallow at tanga ng lalaki. Tinapos na ni Yoko ang gabi sa pagsabing gabi na, ibinigay ni Yuki ang kanyang number, eksakto sa plano ni Yoko. Bago umalis, ginamitan pa niya ng kaunting riz si Yuki para masigurong mau-obsess ito sa kanya. Habang nangyayari ito, napapailing na lang ang bartender sa clownery na nasaksihan niya. Samantala, proud na proud si Yoko sa sarili dahil nahanap niya ang isang boy toy tulad ni Yuki na magpapalibang sa kanya ng kahit 3 buwan. Kinabukasan, nadatnan ni Yoko si Fable sa garahe na may ginagawa na naman itong weird shit. Tinawag ni Fable si Yuki, ang babae, dahil kabisado raw nito ang buong mapa ng syudad. Gusto niyang malaman kung nasaan ang pinakamalapit na knife shop. Plano kasi ni Fable na pumunta sa bundok para mag-training at hindi tumaba. Natawa si Yoko sa plano, pero bigla niyang naalala na nakalimutan pala niyang sabihin kay Fable na naospital si Ebahara. Hindi niya alam ang eksaktong dahilan, pero nabahala agad si Fable sa masamang balita. Samantala, bumisita si Kajima kay Ebahara sa ospital ngayong gising na ang kanyang kapatid. Mahina pa rin si Ebahara at alam niyang kailangan pa niyang manatili sa ospital ng 1 pang buwan, pero mas nababahala siya kung paano ginugugol ni Kajima ang kanyang oras. Nang malaman ni Ebahara na balak ni Kajima na magsimula ng sarili niyang call girl service, mariin niyang sinabi sa kapatid na huwag nang pumasok sa ganitong mumurahing negosyo. Gusto ni Ebahara na maghintay si Kajima ng 1 buwan dahil may mas maayos siyang negosyong ipapamana sa kanya. Pero kahit na nangako siya, hindi tinupad ni Kajima ang kanyang salita. Nakipagkita siya kay Kuro at sinabi rito na maghanap ng ilang babae para simulan ang call girl service. Gusto ni Kajima na yung mga babae ay magaling sa seduction, at umaasa siya kay Kuro dahil kilala itong womanizer. Nag-aalangan muna si Kuro kung okay lang ba ito, lalo na't si Sanagawa ay may sarili na ring call girl service. Pero pinakalma siya ni Kajima at sinabing magiging maayos ang lahat. Sa bandang huli, naniwala si Kuro at nagsimulang mag-isip ng mga babaeng pwedeng i-recruit para sa negosyo. Habang abala si Kuro at Kajima sa kanilang shady partnership,
abala rin si Fable sa kanyang bagong trabaho. Naroon din si MCK at sinusubukang gumawa ng design para sa flyer, pero pakiramdam niya ay parang may kulang sa guhit niyang layon. Kaya pinatry niya kay Fable na mag-drawing ng hayop, at ang resulta ay medyo kakaiba. Kahit wala talagang talento si Fable sa drawing, natuwa pa rin sina MCK at Takoda sa kanyang gawa. Dahil dito, inalok si Fable na magtrabaho sa flyer at nadagdagan pa ang sahod niya ng 100 yen per hour. Sa simpleng tagumpay na ito, nakaramdam ng konting kasiyahan si Fable. Pero hindi alam ni na Fable at MCK na malapit ng magulo ang buhay nila dahil gusto ni Kuro na i-recruit si MCK bilang call girl. Dahil dati na itong naging erotic model, iniisip ni Kuro na swak ito sa negosyo ni Kojima. Lalong lumakas ang interes ni Kojima nang makita niya ang mga half-naked photos ni MCK. Makalipas ang ilang sandali, nagkakainan sina Takahashi at Kojima. Pero halatang hindi pa rin makarecover si Takahashi sa murder na nasaksihan niya. Diretsahang sinabi ni Kojima sa kanya na mag-sex na lang siya para tumigil sa pagiging buzzkill. Pagkatapos, inutusan pa niya si Takahashi na i-recruit ang babaeng makakasex niya para sa negosyo nila. Nagkamali si Takahashi sa kakatanong, kaya lalo siyang tinakot ni Kojima. Binalaan siya ni Kojima na papatayin siya kung hindi siya makaka-recruit ng 5 babae sa loob ng 1 linggo. Ayon kay Kojima, kapag nagsimula na silang kumita ng pera, wala nang makakapagtanong sa kanila kahit nasa loob ng Yakuza. Samantala, nakarating na rin kay Son Agawa ang mga ginagawa ni Kojima, at galit na galit siya.